aming puri, dakila, Panginoon. Ano ba tuloy namin dalangin o Diyos sa gabi ito? Dahil ikaw, Diyos, sa aming buhay, ang mga salitang Lord namin, maririnig, ipagkakain po ng aming mga kanilipad. Inisip mo rin po kami, patawarin sa mga gawa po namin kasalanan. Salamat po sa iyo, Diyos. Malayan po kami ito at gawain ito. Nakasama namin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, makakapag po tayo mga kapatid. As we continue on our series, we're now heading on dito po sa chapter 11 of the book of 2 Corinthians. Mga kapatid, ito pong message na ito, paunahan ko po, medyo po, ito try ko i-light, pero medyo mabigat po ito. Itong message na ito, I hope na tayo ng urge palalo, na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Nakilala talaga natin ang Lord na mas malalim po sa ating pong mga buhay bago naglilingkod po tayo sa ating Panginoon. So, hindi man natin siya matapos yan, natin po nalakayin po natin ang verses na dito ng verse like ideas paano kayo mag-uusapan po natin. Pero hatiin po muna siya, dito lang muna hanggang 4. So, that you would bear with me in a little fooling, and indeed you do not bear with me. For I am jealous for you with godly jealous, for I have betrothed you to a husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear that somehow, as the serpent deceived Eve with the craftiness of soiled minds, may be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he comes to preach another Jesus, whom we have not preached, or if you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you may well put up with it. So from the introduction of St. Paul, you will see, brothers and sisters, the weight of his message. Kasi yung bigat nito, mga kapatid, ay gano'n na lang po katindi ay St. Paul here dito sa mga taga-Corinto, particular sa chapter 11 ng aklat na ito, meron pong labanan, mga kapatid. Gusto niya ipakita yun sa kanyang mga minamahal na kapatid. Now, this is the vital part kasi yung kausap niya po dito, yung mismong mga taga-Corinto. Itong mga taga-Corinto na ito, itong mga nasa church ng Corinth, sila yung mga inaasahan ni St. Paul na magiging katuwang niya po. But sadly speaking, they have they've been deceived. We don't know exactly the background nito. Pero may mga nakapasok po doon ng mga theologians, mga preachers na nagpapakilala po sila ng ibang katuruan, and somehow marami pong mga nabisip po doon. Pero yung latag po ni St. Paul, yun po yung ating gustong makita po dito, mga kapatid. So yung Corinth po, mapapansin niyo po dito, hindi naman po siya na basta-basta ang iglesia. Mayaman po ang Corinthians. Ang Corinto, mga kapatid, ay dahil na matatalino, mahigaman, mahuhusay sila, they were obsessed. Yung tinatawag na you have to be charismatic. So dapat kung sinunta kayo, mahusay ka magsalita, yung mga mangangaral, magaling ka mangaral, so charismatic. So ito ay clear sa ating mga paligid at sa ating pong mga situation, especially in our witnesses, in our surroundings, na marami pong mga Christians, yan po talaga yung hinahanap na ngayon ng mga preachers. So pag hindi joker yung pastor, walang anointing o kaya matawa o kaya kasi tingin nila mga kapatid
when the pastor preach of a serious thing, naboboringan na po sila mga kapatid, especially when it comes to ministry, when it comes to salvation, when it comes to holiness. Yun. Sa kanila naman, ang issue ay yung success ng lumatayo, yung outward appearance, inuusigahan po nila yung mga kapatid. So another thing, dito po sa iglesia dito, yung cultural background po nila, yung culture nila, ay medyo malalim. Dito mga kapatid, yung iglesia dito, dahil nga sila yung foreign, namimili po sila, o hindi sila basta-basta tumatanggap. No? Siguro nakikinig, pero hindi nila ganun basta-basta tinatanggap yung mga nananalita o nagsasalita sa kanila. Kailangan ahead, kailangan when it comes to philosophy, medyo brilliant sila, yung mga philosophers, mga public speakers. Yung tipong pag nakinig sila talaga, marami silang matututunan. So, yun yung kanilang mindset. Now, hindi naman ito masama. Ang nagiging problema dito, namimili na, ito nagiging masama. Now, ito naman din hamon po sa atin na mga nagpapagamit sa ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi kung gusto natin yumawa, yung ating pong ministry, gusto natin pumunlad, gusto natin mapalago ito, dapat sa ating mga sarili, simulan po natin ito. Diba? Ito yung kailangan natin din paunlarin sa atin bilang mga mananampalataya. We pray for the church to grow, but to grow the church, mga kapatid, marami pong papasok dyan. Now the question is, are we ready to minister with these people? Kung may tatawagin dito mga educated, rich people, are we ready to handle? That's why, hindi naman natin sinasabi, mali yung ginawa ko, hinahanap ng mga tao yun. But it speaks to us, mga kapatid, on the other side, na i-improve nyo rin ang inyong paglilingkod, i-improve nyo rin ang ministry, i-improve nyo rin, mga kapatid, i-improve din natin yung ating edukasyon, yung ating discipleship. Kailangan po natin magpalangin, kailangan natin mag-aral, lalo pa yung mga ginagamit dito ng ating Panginoon. Kaya, yun talaga yung target po natin this year, na kailangan maraming matuto, maraming mag-challenge, at hindi lang yung tipong umaakin ka ng discipleship, you have to go deeper on the Word of God. Hindi yung tipong, because this is the requirement, what the requirements, church, dahil gusto ko tumugtog, dahil gusto ko umakyat, dahil gusto ko mag-preach. So, kailangan ko siya gawin. No, it's not. The discipleship program is not designed para lang tayo magpag-ministry. It's designed, brothers and sisters, for you to deepen your spirituality, to deepen your relationship to God. Diba sabi ka ni St. Paul, that I may know you, that I may know Him, and the power of His resurrection. Kailangan nandun po yung mindset po natin. Naiintindihan niyo po mga kapatid? Yan ba kayo? And then, the next thing dito ay ayaw nila, hindi naman sa ayaw si St. Paul, but they rather keep on comparing of St. Paul to other people or other speaker. Kasi marami rin po nag-preach sa kanila eh. Marami rin nangangaral sa kanila. But Paul started this ministry. Gano'n nga lang, magaman si Paul ay alayo-layo, naglipat, mahusay naman si St. Paul na magaling siya. But these people, magagaling din eh. Kaya gano'n sila ng mas mahusay. So, marami silang nakitang gano'n mga kapatid. Now, ito ngayon yung isa sa dapat natin tignan. Sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, yung power ng Lord, nire-reveal yan ng ating Panginoon. Once that we acknowledge that we are weak, in our weaknesses, in our, what we call yung mga kawalan, doon na ipapahayag ang kalwalatian ng Panginoon. Hindi po yan pinag-uusapan lang yung iyong credentials. Although kailangan po yung credentials, kailangan matuto, pero kailangan din po natin mga kapatid na maging malalim
sa salita ng ating Panginoon through discipleship. Okay, now, the next thing to understand, ito pong ating mga binasa. Okay, pasukin po natin mga kapatid ang message. Tingnan natin yung laman ng mensahe. Okay, verse, sabi niya, that you would bear with me in a little fully, and indeed, you do not bear with me, for I am jealous. Now, dumunod tayo sa verse 1. Now, itong term dito ni St. Paul, mga kapatid, medyo alam mo yun, meron siyang godly jealous. Pero yung kanyang hatid na pagtawag o pagsulat sa mga tao, medyo sarcastic ang dating. Basahin nga natin sa Tagalog. Kahit manawali, mapagtiisan ninyo ako sa kaunting kamangmangan. Yung sabi ka, sa kaunting kamangmangan. Ngunit, tunay na ako yung inyong pinagtitisan. Okay? Hindi ito pagdadala ng pagpupuri sa kanila. Ito yung sarcastic, parang reading between the lines. Parang sinasabi ni St. Paul sa simpleng salita. No? Okay, maraming salamat sa inyo napagtyagaan niyo ako. Napagtyagaan niyo akong magsalita. So, despite of what they want is, of the credential of St. Paul, sinukat pa rin po siya. Tinignan pa rin po siya. So, verse 1, sabi ko sa inyo, magpalalim tayo. The second one, mga kapatid, you cannot please everybody. But then, tuloy lang. Kaya sabi niya, kahit matawari, mapagkikisan niyo ako, mapagkikisan niyo ako sa kaunting kamangmangan. Okay? So, yun yung kanyang first message. So, ano po yun? So, there is here godly jealous in the covenant faithfulness of despite of the acceptance of these Corinthians. Etong mga believers, alam mo yun, hindi ganun kainit ang pagtanggap sa kanya. Si St. Paul ay naging matapat pa rin. Naging faithful pa rin sa kanyang ministeryo. Why? It's not the Corinthians called St. Paul. It was God. Yan yung tatandaan nyo lagi, mga kapatid. Sa mga pagganap natin sa ministry, kasama dyan talaga, hindi ka lang mag-burn out. Hindi ka lang makakasal. Hindi ka minsan yung mga kausap natin, tinuturuan. Totoong buhay po yung mga kapatid. Sila pa yung magiging balakid o magiging kabigatan mo. Para bagang ikaw na yung tumutulong, ikaw pa yung magiging masama. So, ganyan yung latag dito ni St. Paul. But the end of the day, because Paul is not just there to preach the gospel, si St. Paul, mga kapatid, ay faithful siya sa tumawag sa kanya. So, that's gonna be our first thing na mailagay. Mahirap nakakapagod. Ang ads, nakakapagod po yan. Ilan ang ads natin na tinulungan. Di ba? Yung isa nga, mga kapatid, na pag-graduate, tinulungan, binalang hiya pa yung church. But then, ganun talaga Yung iba, hindi na bumalik. Iba na pagtrabaho na, gumagana yung ibang buhay. Ganun talaga. I-thank you. O bumalik sa church, sasabi, mga kapatid, teacher, pastor, maraming salamat po. Marami tayong natulungan, pinupuri natin ang Diyos. Sa mga nandito sa church, nag-review ako, mga kapatid, ng mga kapatiran na umalis, na nawala. Tapos, tinignan ko yung record, chinecheck ko ano yung mga bagay na naging dahilan bakit sila umalis. At ano yung bagay na nagawa sa kanila ng church. I check both. May masama bang nagawa? I check, mga kapatid, wala naman. Pero pagtingin mo dun sa mga mabubuting bagay na ginawa ng church at ng Lord, pinupuri natin ng Diyos. Madami talaga Makikita niyo po doon, hindi tayo mayaman na pwede natin ibigay ang lahat, mga kapatid. Ano tawag ito? Sa isang buwan, magkano lang ang offering natin sa 1,000. Sa gastusin po, boss. But see to it, brothers and sisters, na natin ito yung mapakinabangan at wala tayong madaya sa Diyos, sa mga kapatiran. Yun yung mindset. But you know, these people around us, these people, na parang gano'n lang. Ito yung mas mabigat. Sa verse 2, sabi niya gano'n, for I am jealous. Ako'y nanginibugho, nagsiselos, for you with godly jealous. For I betrothed you to one husband, that I may present you
chaste virgin to Christ. So what do you imagine this word from St. Paul? Hindi niya ito sinasabi sa lahat. Sinabi niya ito sa mga taga-Korinto, sapagat ako'y naninibugo, siselos ako tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos. Sapagat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad ng dalagang malinis. Yung word betrothed, ginagamit tong term na to para engage siya sa akin. Pero in their times or in their term, mindset po nila, once they say betrothed, mas malalim po yun sa engagement. Bakit? Kasi wala na po talagang pag-iiwalay doon. Dalawa po kasi ang pinipirmahan ng mag-asawa sa kanila. Sa atin, isa lang, di ba? Pag inasal, yung certificate na yun, yun. Mag-asawa na kayo. Kaya kahit hindi mo yung pirmahan, kahit kayo mag-engage na sa isa, pwede mawala yun. Basta hindi lang ipirmahan. Sa kanila hindi po. May dalawa po silang pinipirmahan. First one yun. Yung certificate na ikaw ay betrothed. Now, pag-asawa kayo doon, kaya lang walang nangyayari kung pakikipagtalik. Now, kailan mangyayari? Pag kinasal na kayo. So, ganun po yun. Now, dito sa sitwasyon ko, dahil na ang Lord ay hindi pa bumabalik, hindi pa pinakasal ang church sa Kanya, ang mindset ni St. Paul, ikaw ay mapapangasawa, betrothed ka na sa Panginoon. Ganun kalalim. Pero sabi ni St. Paul, naninibugo ako sa inyo. Nagsiselos ako sa inyo ng isang paninibugo, mga Diyos. Kasi iningatan ko kayo. Tinulungan ko kayo. Wala siyang masamang hinangan. Why? Because here, Paul, St. Paul, yung kanyang pinaka-role is a faithful steward of the Lord Jesus Christ, preparing this church as a bride. See? Imagine that. Wala siyang inatupag sa kanyang sarili, kundi atuparin ko mga tao ito at ihanda po sila sa pagharap nila sa Panginoon. Now, ano yung mabigat dito? But I fear that somehow that the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. So ito ngayon yung sumunod na istorya, mga kapatid. The whole idea of St. Paul talking here, sabi niya, okay, inalagaan ko kayo, inayos, ang matatalino kayo, ang bigat ng kalagayan, inuna ko kayo, kumbaga, yung pagiging tatay niya para sa kanyang dalagang anak, pagpay sarado talaga. Kaya lang, sabi ni St. Paul, teka lang, dahil sumobra ang katalinuhan ninyo, dahil lumagay kayo sa ganyang sitwasyon, sa inyong karunungan, sa inyong husay, nalulungkot naman ako. Bakit kaya? Kasi yan yung bagay na nagaling sa inyo ng kaaway. Remember Eve? Remember Adam? Paano sila nadaya? Sige, bang-hinayay po dito. Sa kabila ng karunungan tinatanggap niya sa kanyang asawa at sa Diyos, mga kapatid, nadaya siya. Mga kapatid, dan, ahas. Yun yung instruction na. Bakit? Kasi, ang background ng Genesis kay Eve, tingnan nyo siya ay inaalagaan ni Adan. Okay? Kaya lang nung bumatay siya sa kanyang karunungan at bumatay siya sa pakikinig ng dunong at husay ng ahas, doon po siya nadali, doon po siya natalo. See, ito yung isang danger po sa atin bilang mga mananampalataya. Alam niyo kung bakit? Ang isa sa nakakatakot po dito, yung madalas kong sinasabi sa inyo, you have to be aware of everything that you receive from the Lord. Why? Ano man yan, kahit yan ay biyaya o pagpapalo material, yan ay credential, yan ay karunungan, yan ay husay, lahat yan ay pwedeng maging dahilan para po tayo ay madaya. Yan ang mabigat, mga kapatid. Hindi lang po bobo ang nadadaya, pati po yung sumusobra sa kaalaman. Dahil akala niya, mga kapatid, alam niya lahat. Kanina, tinitingnan ko yung isa sa pinakamahal na binili na art. Art. Alam niyo yung art? Siguro binili siya na $18,000.
$18,000 kulang-kulang o nasa 1,000,000 piso. Alam nyo kung anong klaseng art yun? Walang laman, wala talaga. Hangin lang. Inilagay na yun sa bahay ng isang Italyano na tayo. Kunyari, ginamit yung ganyan nila, inaayos-ayos. Binili niya yun. Tapos nung pinapanood ko, nakaguantes pa yung mga tao, nag-aayos. Ano binubuhat? Wala. Basta sinabi lang na meron diyan nakatawag dito, nakalagay dito sa lalagyan, may table, tapos sabi meron, nandiyan ang inyong, ano tawag dito, ang inyong art. So imagine mo na nandiyan yan. See, mayaman at matalino yung bumili nun. Isipin mo, bumili ka ng wala, tapos dinidepensa niya na kung ano daw nasa isipan mo, yun daw. Parang binili niya yung idea nung seller na yun, nung artist na yun, na pag binili mo ito, ikaw lang ang meron ito. So imagine that. Ginagawa ng tao sa kanyang talino, yung kanyang kabubuhan. Imagine that. Now, parang ganyan ng maraming mga mananampalataya. Parang ganyan ng maraming mga Kristiyano. Binigyan tayo ng wisdom ng Lord, ng knowledge ng Panginoon, binigyan tayo ng husay, pero nauuwi tayo, mga kapatid, sa kamangmangan. See? Bakit kaya? Sa lahat ng meron seed. Seed ba nga dito ang hinay-hinay. Sa lahat ng meron seed. Lahat. Nandun yung asawa, nandun yung mga pagkain, nandun yung mga hayop. Sa lahat ng meron siya, naririnig niya ang mensahe ng kanyang asawa, naririnig niya marami ang mensahe ng Diyos, we don't know, pero napapalibutan siya ng lahat ng maganda. Lahat ng kailangan niya sa simpleng salita ng pandaraya ng ahas, sa dami ng pakikinggan, may pinakinggan niya. Imagine that. See? Minsan ganyan ang mga Kristiyano. Sa daming salita ng Diyos na tinanggap natin, sa daming aral na tinanggap natin, sa daming mga bagay na mga ganda at mahalaga na tinanggap natin, minsan tayo lang ay napapapariwara dahil sa simpleng kamangmangan, sa simpleng pagtatampo, sa simpleng mga bagay na hindi mo maintindihan kung bakit ka nananatili pa sa iyong mga puso at sa iyong mga isipan. Imagine that. Pinagpapalit natin, mga kapatid, ang maraming mahalaga at magagandang bagay na galing sa Diyos. See, ito yung sinasabi dito ni St. Paul. Kaya nga, pag may mga nagpapaalam sa church, may mga umahal sa church, naaalala natin yung mga litanya dito. Dahil wala naman tayong, hindi naman din natin sila, hindi naman ako tagapagligtas, hindi naman din ang church tagapagligtas. But then again, ang Lord naglagay lang talaga ng isang iglesia. Hindi kami nandito para yakapin kayo, nanatiling tayo dito dahil gusto kayo pwersa. No, it's not. Kahit ako tanong ko rin sa Diyos yun. Bakit ako nandito? But because I understand that God called me here, kaya yun lang talaga, mga kapatid. Yung mga sagot na mga komplikado sa kayo hindi ko maintindihan, pagdating ko na lang sa langit, maraming mga kapatid, doon ko itatanong sa Panginoon. Ganun din sa atin. And sometimes, yung mga cunning o kaya mga craftiness ng kalaban, ginagamit minsan yung salita ng Diyos para tayo lansilin, para tayo sinuhin, napapaniwala tayo. They know ang kaaway ay hindi gumamit ng ibang salita. Twinis niya yung salita ng Diyos. Ano sabi ni Eva? Ayaw ng Panginoon, nahingin namin ito. Kasi mamatay kami. Ano sabi ng ahas? Talaga ba? Totoo bang sinabi ng Panginoon nyo? Hindi. Sabi ng ahas, pag kinain mo yan, magiging mahusay, matalino ka. See? Nandun yung word of God, but twisted. Doon tayo magtingan. That's why we have Bible studies, we have discipleship. You are free to ask anong doktrina, anong aral po natin, mga kapatid. Okay? So, naiintindihan niyo po. The next thing, in verse 5. Kasi na ba tayo? 4. For if we, whom God preach another Jesus, whom we have not preached, or if you receive different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted,
you may well put up with it. So yan yung nangyayari sa maraming mga mananampalataya. Nasa tamang aral ka, sapagkat kung yaw parito, mahal na ibang Jesus. Church, tingnan niyo po, ang pinapangaral nila, Jesus din. Jesus, pangalan din ng Lord. Pero ibang Jesus po yun. Hindi sila mangangaral na tanggapin mo yung demonyo. Hindi sila mangangaral na tanggapin mo si Jose Rizal. Parehas lang din. Pero iba nga lang ang dating. Hindi apostolikong pananampalataya. May Jesus, mga kapatid, na pangalawang Diyos lang. May Jesus na nanatiling anak lang siya ng Diyos at hindi siya ang Diyos. May Jesus, mga kapatid, na nasa tatlo siyang kalagayan o tatlong kalagayan. Ang daming nangangaral po niyan. Kagabi, Martes, Lunes, matay yung classmate ko, kasama ng classmate ko, nandun ako at nakabutan ako ng misa. Napakinggan ko kasi matagal na ako din natin ng misa ng mga kaibigan po natin sa kabilang ng reliyon. So, pinapanood ko yung nangangaral. Magaling naman mga kapatid. O sino naman mangaral sa Father. Matanggap tayo sa salita ng Diyos. Pero hindi lahat tatanggapin mo yun. Diba? Hindi ka lalapit sa kabaho o kuha ka sa gagaling mo sa patay. Hindi ka kakain ng ostra. Maganda pala lagayan na Sister Marisa. Pansin ko. Hindi nga tayo ng gano'n. Lagayan natin para natin. Diba? Bibili tayo magandang cookie para pag nag-iinuman sila cake, sila kayo, maganda-ganda yung kagayan nila. Okay? So, ayos ko. Meron din silang pinapangaral, pero iba mga kapatid sa atin. Imagine that. Tapos yung iba naman, sa medyo impulsive lang ang dating, emotional lang ang dating, nalaya sa alis. At yung huli mga kapatid, medyo mabigat. Marami pong pinagpala ng Lord, maraming tinulungan ng Lord, maraming tinupad ng mga prayers ng ating Panginoon. Yet, ito yung naging dahilan para sila ay mawala sa Panginoon. Ibang espiritu ba, ibang ebanghelyo, meron din talaga. Meron din talaga na mga ngaral ng ganito, mga kapatid. Tuloy natin. In verse 5, when I consider that I am not at all inferior to the most eminent apostles, even though I am afraid in speech, yet I am not in knowledge. But we have been thoroughly manifested among you in all things. So, hindi tayo mga kapatid. Hindi mo ako sigaling. Actually, nagpapakumbaba. Sisay ko, lagay mo sa 6. Dapat po, 5. 5. Please, may nakapagpwentuhan. 5. Sapagkat inaakala mo sa anuman na hindi ang huli sa lubang mga dakilang apostol. Inaakala niya na hindi siya huli. Actually, sa ipon, pag titignan nyo, mas marami pa nga siya talaga na isulat. Kung sulat ng pagbabatayan ng ministry, although hindi sila nagkukumparahan ng ministry, mga kapatid, iba-iba yung mga function po nila. Iba rin may ministry sa Jerusalem, iba rin may ministry sa India. I think si Tomas yata, ang nakarating sa India. Iba si Felipe, si St. Paul, dito po siya sa Asia Minor. Walang kumparahan dito. Kasi, in the first place, isang langit na naman pupuntahan natin lahat. Lahat na nasa langit, kung ano yung meron ko sa isa, meron ka rin mga kapatid. Pag binuksan kong aircon, lahat kayo nalalamigan. Lahat tayo nakikinamang. Parang ganyan lang yun. Walang, lahat espesyal, walang hindi espesyal. Ngayon, ano sabi pa ni St. Paul? Tuloy mo. Dapat bagaman ako ay magaspang sa pananalita, ngayon may hindi ako sa kaalaman, hindi, kundi sa lahat ng paraan ay tinahayag namin ito sa inyo. Tingnan niyo mga kapatid yung pagkakasulat dito ni St. Paul. Bakit? Paul, he refuses yung Corinthian standards of what we call eloquency, yung eloquent. Ayaw ni St. Paul po yun, tsaka yung showmanship yung tawagin. Yung show-off yung tawagin. Hindi ganun pangaral si St. Paul. Hindi siya ganun. Gusto niyang i-break yun. Gusto niyang basagin yun.
Kasi pag tumatayo tayo dito sa pulpito, nagpapagamit tayo sa Panginoon, wala tayong ibang goal, kundi makita ang ating Panginoon. But still, St. Paul holds the ground. Talagang, eto tayo by all authority, in truth, and not in performance. Hindi po sa pahusay ang kagalingan. Sa totoo lang, mga kapatid, maraming mga Kristiyano ngayon, yun nga sabi ko sa inyo kanina, para preacher, komedyante, talagang buhay na buhay, awa na. Mahuhusay. At sasabihin nila, mahusay, magaling. Tanungin mo kung ano natutunan. Wala. Tanungin mo kung nagbago ang buhay. Hindi. Alam niyo po mga kapatid, ang isang mabisang pangangaral, tandaan niyo lagi kapag ang buhay po natin napabago. Naintindihan niyo ba yun? Pero kung tatawa ka lang, tapos mananatiling ganyan pa rin yung ayos ang mapupunta sa simbahan. Alam niyo, minsan wala po yun mga kapatid. Wala na nga yung isa sa nangaral sa atin na tumatanggap eh. Pero grabe may trabaho ang mga mangangaral. Pero yung talaga ang mabisa na pangangaral. Kapag narinig natin kung matama at babago tayo. Pero kung pipilitin ka lang, kung patatawarin lang tayo, ginagawa natin yan. Pero hindi sa lahat. Bakit? Hindi tayo dito para magtawanan. Hindi tayo para maglingkod, magpabago, magpahubo sa ating Panginoong Diyos na buhay. Nagigets niyo po? Tuloy natin yung kwento. Ano sabi niya? Consider na tayo na, now even though I am afraid, yet I am not in knowledge that we have been thoroughly manifested among you in all things. So this is the good thing of simple. Sabi niya, okay, hindi ako magaling. Hindi ko siguro nakuha yung idea na hindi lahat ng able ay available. Si Saint Paul ang tingin nila hindi magaling. Pero maganda kay Saint Paul dahil siya available. Naintindihan niyo? Buhay pa kayo? Magaling ka nga, hindi ka naman available para magagamitin. Eh yung iba nga, ang lupit eh. Hindi. Yung iba nga, hindi mga kapatid. Hindi na able, hindi pa available. Tapos na importante pa. Malidisgrasya tayo yan. Ngayon, nilalagyan natin ng mataas na standard ang ating pong paglilingkod sa Panginoon, ang ating pong pagpapagamit sa Lord. Kasi we're dreaming mga kapatid ng 100, 120 attendees. And this 120 mga kapatid ay talagang sabihin natin sorry ng kanilang faith. Ito yung matatawag natin na anong tawag dito? Ano ba yung pinaka-tema natin? Vibrant. Ano ba sinabing vibrant? Higahin ka. Hindi na may gagawin mo. Vibrant ba yan? Okay. Now, verse 7 to verse 12. Did I commit sin in humbling myself that you might be exalted because I preach the gospel of God to you? Free of charge. Sabi ni St. Paul, nung nagpapababa sa inyo, nagkasala ba ako nun? Nangaral ako ng salita ng Diyos. Wala akong siningil sa inyo. Sabi niya, free mo. Hindi ko alam ang background ni St. Paul dahil matalino nga siya. Baka mamaya, mga kapatid, sa kanyang public speaking, sa kanyang mga ginagawa, sabihin na natin na talagang baka tawag dito, way of living niya na rin yun. May mga ganong mga tao baka yan yung para ng pamumuhay. Ang mga abogado, gano'n, mga teachers, gano'n. Ang kanilang way of living, yung kanilang husay sa pananalita. Hindi tulad ng mga architect, hindi tulad ng mga engineer, hindi sila tinakalawag sa salita. Siguro yung businessman siya, kailangan niya maging mag-hoka, kailangan niya mag-PR. Alam mo, simple kalakalan ng ikutan mga kapatid. Businessman yun eh. So, sabi niya, nagsalita na ako sa inyo, pinangaral ko ang Word of God. Kung tutuusin, para sa iba-iba yan, babayaran na ako. At nakikita niya mga kapatid. Kaya nagpakumbaba ako dito. Minsan alam niya, totoo po ito eh. May mga magagaling talaga magsalita. Mga salita ng Diyos, pinapangaral. Pag sila nilimbitahan mo sa iba, binabayaran sila ng malaki. Pero may mga mahusay tayo magsalita pag nagsasalita at mga church sa buong spirit. See? Ni Hani Ho, wala.
Pero pumunta kayo ng mga seminar, open-minded ka ba, di ba? Babayaran mo yun. 3-in-1 lang ang kape nun, mga kapatid. Pero dito, ang lulupit, ang titindi ng mga pinapangaral, wala naman, naalala ko nga yan, di ba? Sabi nila, minsan ang problema ng mga Kristiyano, nasanay sa libre. Pag libre, wala yan. Ang term nga nila, poncho-poncho lang yan eh. Basta bahala na si bata. Pero pag may mga bayan, yan. Naalala ko tumatapatid. Kasi pag nagpapaseminar kami, pag libre, wala kang pumupunta. Libre, parang wala yan, libre yan. Pero pag magpapaseminar, kasi ganito may bayan, parang iisipin mo, teka lang, walang kalaman-laman yung sinasabi na ito eh. Mas marami kayo sasabihin mo kasama ko, pero babayaran mo ng 500, 1,000. See? Hindi naman sa kung ano, ganun si St. Paul. Kumbaga, sabi ni St. Paul, hindi naman sa kung ano ha, pero pag nagsalita ako, may presyo ito. Kumausap kayo ng abogado, may presyo yun. Kumausap ka ng doktor, may presyo yun. Kumausap ka ng pastor, gastos yun sa pastor. Diyan ba kayo? Yung mo nag-iimin? Di joke lang. Kumausap ka lahat, di ba? Wala. Pero ministry yun eh. Pero yun yung sinasabi ni St. Paul. Nagpakumbaba ko sa inyo, ano ang masakit kay St. Paul? Hindi yung wala siyang natanggap eh. Hindi yung tipo mga kapatid na nangaral siya na walang ano ang masakit. Itong mga tinulungan niya, itong mga nilibre niya, itong mga tinulungan niya, tinuruan, betrated sana sa Panginoon. Ito yung mga nagwalang hiya sa kanya. Yan yung isang masakit kay St. Paul. Naintindihan niyo po? Actually, mabigat ito. Ang hirap talaga yun. Kasi babalik sa iyo lahat ng mga magagandang ginawa mo sa mga taong yun. Habang bumabalik yun, may isip mo sana, dito ka na ginawa. Tama sabi ng isang pastor, nakaibigan ko, sabi ng pastor Raga, mag-invest ka lang, mag-invest ka lang. Tayo ka manihin mo yan. Ang problema, sabi niya, pastor, dahil ang problema. Pag napag-imbisan mo, yung napag-imbisan, bimus mo lahat, tapos, mali pala. Lalayas pala ng church yan, alis pala, o kaya sa ibang papagamit. Doon tayo talo. But that's given. Pero bibigyan din pala yun, nagbibigay ng pahayag dito si St. Paul. Kasi naramdaman niya eh. Ako nakikita ko dito mga kapatid. Malapit kasi ang Lord sa mga gumagawa. Naintindihan mo? Pag ikaw'y gumagawa, tapos ikaw yung inaagabyado, ramdam yun ng Panginoon eh. Ramdam niya. Bakit? 12 apostol niya nagtatasan lahat. Yung isa na Judas. Yung isa, mga kapatid, tinakuha siya. Yung iba, mga kapatid, nag-doubt sa kanya kahit nabuhay na siya magmuli. Ang dami niyang binanas na hindi maganda. Kaya, kung ganyan nangyari sa kanya, hindi malaking mangyayari sa atin yan. Kaya ito ay paalala din sa atin lahat. I talk to one believer, manggagawa po siya. So, kini-question niya, sabi niya, di ba pastor, kasi sa kanila, parang matinyata sila, nag-buy sila 300, pero ikaw simbahan yun. Tapos sabi niya, hindi, dapat ganyan, dapat libre yan. Kinurik ko yung mindset niya, sabi ko, alam mo hindi, minsan nasanay tayo sa ganito. Nasanay ka sa libre, nasanay ka sa ganito, pero tignan niya ibang mga grupo. Pinagandaan nila yun. Hindi naman silip-sipin, pumunta lang doon, may kuryente yan. May effort na ginawa, may laptop, may tubig, etc. Pinakain ka pa. Tapos nag-aral yung mga yan at kukuha ka ng kaalaman. Hindi lahat dito libre. Si St. Paul, gumastos po siya. Hindi naman siya nag-ihigit. Pero gusto niyang kausapin yung kanyang mga pinagsasabihan ng dalawang bagay. Sana man lang, hindi kayo maging manghiri. Pangalawa, kung mangyari man yun, isa na lang kahilingan ko. Iningatan ko kayo, sana sama-sama tayo dito ang pagbabalik ng ating Panginoon. Pero mabigat mga kapatid, iloko na siya, nilayasan pa siya. Naiintindihan niyo po? Ikausap pa ba ako? Kaya ang bigat sabi niya, then commit a sin, humbling yourself so that you might be exalted. Nagpakababa ako para may taas. Mga bagay na meron ako sa buhay, binaliwala ko para sa inyo.
Hindi ko alam kung anong plano ni St. Paul sa buhay niya. But he put first the kingdom of God, but first these people. Tapos ang mabigat dito, may question pa siya. Okay? Now, next thing, mga kapatid. Actually, may mga false teacher dito na nag-church pa ng pera eh. Hindi na nga nangaral ng tama, may pera pang sinisingil. Okay? Sabi niya gano'n, verse, saan tayo din? 8, I love. Sabi niya, I love other churches taking wages from them to minister to you, and I was present with you, and indeed, I was a burden to no one, for what I've loved, the brethren who came from Macedonia supplied, and in everything I kept myself from being burdensome to you. So I will keep myself. And the truth of Christ is in me, no one shall stop me from this boasting in the religious of Achaia. Why? Because I do not love you. God knows. Hindi naman sa akin, hindi ko ba kayo mahal? Ang Diyos na nakakaalam, sabi niya gano'n. Tignan niyo maigi yung latag niya. Meron ba akong linakawan? Isa sa inyo. Kayo sumagot, sabi niya gano'n. Ang yung mga laman niyang tanong, kumuha ba ako ng bayad para nagkikis ako sa inyo? Wala. Wala talaga siyang tinanggap. Tapos kasama ko kayo, sabi niya, ako'y nangangailangan. Nagpabigat ba ako sa inyo? Sabi ni St. Paul. Ako ba yung nagpabigat sa inyo? Nagpapalibre ba ako sa inyo sa McDo? Sabi ni St. Paul. Hindi naman. Diyan pa kayo? Yung pahinga ng pahinga. Natapos na tayo. Kaya kailangan mo tayo magtindi ang preaching ngayon, mga kapatid. Ang ganda ng mga sinabi niya ang kwento sa atin. Una na yung kwento. Sana? Di wala. Hindi, yung una kong binasa. 8. Kaya mo sa 8. Sinasamsam ang ibang iglesia. Ating sinamsam yung samsam, kinuha sa pagtanggap ko ng upa sa kanila upang ipangasiwa ko sa inyo. O pangalawa, nakawa ko ba sa? At pag ako'y naharap ninyo at ako'y nagkukulang ng ikabubuhay. Sama tayo ha? Tapos medyo kapusta ko. Ano sabi niya? Ano niya? Ako'y hindi naging pasahan sa kanino man. Hindi niyo ko biguhan sa St. Paul. Actually, tindig ko yung message dito eh. Hindi ako humingi ng tulong sa inyo. Sapagkat may mga kapatid na sila'y manggaling sa Macedonia. Ang Macedonia, mga kapatid, isa sa pinakamahirap na mga kapatiran ng iglesia. Ang ginamit ng Lord para ipahiya pa yung church ng Corinth, yung may hirap na kapatid. Yung may hirap. Isa nakakalapot kung sino pa may pera, yung pamasahan sa church eh. Kung sino pa yung wala yung may nagsusupport. Kaya ang ganda ng message yung dalawang tinapay yung mga isla. Doon na talaga kumikilos sa Lord eh. Bakit? Yung bandi-bandihadong banyerang isla na meron ng mga kapatiran sa kanilang mga biyaya, hindi mo maasahan. Kasi sa isla yung mawala ng bibirang na nila. Yung wala. Pag binigay yun ng mawawala, wala kasi wala na sila. Naintindihan niyo? Yun yung mindset ng mga totoo na rinigin sa Lord. Ibigay mo, sige nga, bakit wala naman tayo parehas eh. Pero yung mga meron, nakabalik na tulungan na rin ang kukunan. Wala kayo, bibihira. Kaya hindi pa binubuksan tayo eh. Actually, hindi naman ito pamamahiya ni St. Paul. Sa kanila kundi pagmumulat. Pagmumulat to. Kaya niya binanggit yung Macedonia. May alam naman ang Korinto o ng Macedonia eh. Ano sabi? Teka lang, kung sino pa yung mga mahihirap, kung pwede nagamit ha. Tayo magaganda sahod dito, tayo magaganda business dito. Hindi tayo magagamit nito. Ngayon tayo pinapangaralan. Ilan ang mga ginamit ng Lord? Church, sa totoo lang, maraming chinek ko sa ito po. Hindi kami nicheck ang ito po. Nakita ko po, dami mga may trabaho. Dami mga may trabaho niya tayo. Masosa. Tingnan mo kung sino yung mga yung ilang magtatrabaho ng buhay nila. Bakit din po buhay ito? Nagre-reklamo, pinakapos. Yung isa, ganda ng trabaho, pero wala na. Yung isa, sabi, ang hirap ng buhay, ang hirap, di ba? Hirap ng hirap, kapampangan kasi walang hedge. Kaya hirap yung sinasabi niya. So, mapapansin mo, ba't di ka umuunlad? Nakakalungkot isipin, yung mga hindi sa'yo na inaasahan, doon
doon nilalagay ng Diyos ang pagpapala para pabiyaya para pagpalagi ang church. Alam mo, papasumula kami mga kapatid, dito tayo na ito, pero siya. Naalala ko yung mga kapatid, naalala ko talaga, tuwing hapon ng linggo, lahat kami pinapakain ng Brother Toto, pero na Sister Jean. Tingnan niyo po, pinagpala sa Brother Toto. Patay na siya. Hindi, sa totoo lang, nakabili siya ng bahay. Di ba? Ginamit siya ng Panginoon dito. Hindi siya nagpulang. Hindi nagpulang. Sister Jane, ilan na yung anak na napatapos niya. Ngayon yung dalawang nasa abroad siya ngayon. Hanggang ngayon sumusuporta po sila sa atin. Nag-iika po sila ng kapatid. Apat na rin gusto. Kasi may church din sila na natin na hinahati-hata nila. Sana naman po sa Sister Jane. Sila Sister Marley. So, susuport po sila ng susuport. Kahit na magkano, may isang kapadalit, 1,000, may isang 2,000. Depende. Pero may pinag-aaral din kung nagulat kami. Yung isa nakatapos namin dalawang susunod. Sino mag-aakala kayo? Wala. Pero pag titignan mo yung bahay nila mga kapatid, grabe, puro kawayan po yun. Ang pinakabubong nun, talagang grabe. Pero ngayon inanak sila, may bahay po para sila sa Bulacan. Kita niyo kung sino yung mga nagpapagaling sa iyo. Ako may kausap ka. Ngayon, kayo hahamunin ko. Ito diretsahan ko. Sana na hamunin na sa sarili ninyo. Kailangan mo ba natin tumakalating na marinig? Yes. Huwag kayong matakot magpagaling sa Diyos. Alam niyo maganda ito na gusto ko? Alam niyo siya, kung lang ako pinakaw sa inyo hindi ako nagpabigat sa inyo. Sabi ko, nag-check ako ng sarili ko, kailan ba ako naging pabigat sa church? At yung dalawa kami niingin, mga kapatid. Masarap buhay sana namin sa kabila. Kami kaya nakain mo, exercise pa. Kaya tumaba kami ganito lang, kami nagbubuto. Kaya hindi ka ma-exercise, pero kung nagtatawin. Ganun lang. Masarap ang buhay ko. Tatanong ka lang, uwi na kami. Dahil mabigat pa kami sa church. Mabigat kami, hindi pabigat. Yung anak ko mabigat ka. Buhatin mo mamaya. Buhatin mo sa inyo mamaya. Dalawa kayo ikin. Okay. Pag ganito ang beijing, hindi ko alam kung nilagamit kayo lahat. Ano bang masarap at tama? Para kayo na umiinom ng shock ko, mas nakasang tama sa inyo. Okay, tuloy natin, Kuya King. Saan na tayo? 9 ganyan. Tapos na yun. Kaya nakataas na kilay nila sa akin. Tapusin na natin yan. Kaya kung paano nasa akin ang natutuhanan ng Kristo, sino man ay hindi makapipigil sa akin sa pagmamatuloy ito sa mga dako ng kaya. Hindi niyo mapipigilan, sabi ni St. Paul. Bakit? Kasi, totoo naman yung sinasabi niya. Hindi siya nagpabigat sa Corinth, kahit marami siya ng pera. Marunong akong dumiskarte. Kung hindi ko, hindi diretso ako sa gawain. Kayo ang problema. Hindi ako. Bakit na yung mga kapatid? Makikita talaga ng Diyos Makikita talaga ng Diyos. Dati iniwan ko yung pag-artista ko. Maganda kumain ko rin. Artista ako dati. Alam mo, Star Marley. Napapalot di ba ako sa pinilangan natin. Parang sila JC Bowling, sa kayo yun. Inaaraw mo lang. Yun, hindi ako nakikita doon. Hindi din alam. Si Raymond Longchin, kilala niyo po. Yan, mga kasabayan ko yung mga yan. So, umalis tayo sa showbiz. Pumunta tayo sa Verano. Mayroon din po kulay ko. Nagbilag ako sa araw. Okay, wala trabaho. Pero hindi tayo nagpapagitan sa church. Kaya nagpapalang tayo ng Panginoon. Ano na ngayon sumunod? O yan. Nasa school naman ako nagtrabaho. Diba? Sabi ng mga bata, magpupuan mo sila. Mga anak, napagpalaan kayo ng Diyos, ito ganyan. May exam tayo. O yan. Okay, tapos na. Pag-uwi mo doon, may pera na. Yan lang. Huwag ka lang mga kabyano ng kapwa at higit sa lahat. Ito ang bigay ko sa inyo mga kapatid. Huwag na huwag bumubulaan ng Diyos sa pera. Naintindihan ninyo?
huwag na huwag din po kasi sa pera. Naalala ko yung sabi ng kaibigan ko Sabi, hindi ko alam kung kailan nawawala ko mapasok. Pero pag hindi ko na alam, sinusobrahan ko yun. Dahil sa natatakot ako, yung sa hindi mo sinasadya o sasadyain mo na hindi mo maibalik yung para sa Panginoon. Yun yung nakakatakot mo. Yung alam mo, tapos hindi mo binabalik. Tapos ka talaga sa iyo. Ikaw mo, yaman yung isa natin kapatiran. Yan, 4 at 1 ang truck. Ang pera na kapatid. Isa nagbibigay pa. Dati, magkakaroon ng sahod nun. Maliit ng sahod nun. Pero pinagpala, lagi niya, huwag bibig niya. Asod, dahil tayo. Asod, punta tayo sa ganito. Sinasama nga ako, sinasama ako ngayon. Ano yung mga Boracay? Gusto ko sa New York. Nasa Boracay, kaya may pasok ako. Nasa Boracay ngayon. Ewan ko, dalawa ko. Pero imagine yung mga kapatid, pag ikaw talaga magtatapat sa Diyos, mas magtatapat sa iyo ang Panginoon. Naintindihan po? Walang nagagabihan sa iyo. Tuloy mo kaki. Tuloy natin. Bakit? Sabihin. Sapagkat hindi ko baga kayo umibig, hindi ko kayo love. Sabi ni Simon, love ko kayo Ito pinagawin mo. Love mo ba yan? Ano makahulay yung tao mo? Nanalang ka ng Diyos. Sabi ni Simon, alam ng Lord, mahal ko kayo. Alam ng Lord, mahal natin ang gawain. Alam ng Lord, mga kapatid, hindi nagpapaya si Simon sa gawain. Next. Kasi natin, hanggang saan ba tayo? Datapwat ang aking ginagawa ay siya kung gagawin upang maputol ko ang kadahilanan sa mga nagnanasa ng kadahilanan upang sa anumang ipinagmamapuri nila ay mga sunukan sila na kaya namin. Okay? So the encouragement here of St. Paul. Para bang, okay yan. Basta gumawa naman tayo sa Lord. Nakita niyo pa rin na ginagawa ko, sige, sama kayo sa akin. Pero itong araw na ito, talagang sacrifice tayo lahat. Next. Sapagkat ang mga gayong tao ay may mula ang apostol, mga matarayan, nagawa, na nagpapakunwari, mga apostol ni Kristo. Pumasok to naman doon sa mga, mga hindi totoong mga alagad. Nangangarap sila, pero ang tawag kasi sa kanila which high preacher, high speaker. At ang mabigat doon, nandadaya po sila. Kaya sinuwayo ni Simon. Kaya nga, isa nakakatakot no, alam mong dinadaya ka na doon para babayan. Pero yung ibang mga tao, sasabi siya katotohanan ay suportahan. Nakita niyo po? Buhay mo ba kayo? Ako'y nagkakapatid talaga. May mga tao, alam lang nila na ganun yung pastor na yun. May mga tao, alam nila yung ganito na yung mga tao nito. Pero bakit pa doon pumupunta? Alam mo ilang tarang ka ng dinadaya? Tapos sinusuportahan mo pa yung nagdadaya sa iyo. Samantalang yung tumulong sa atin, samantalang yung mga nag-aasikaso sa atin, yung mga walang interes sa anumang sa atin, mga kapatid, kundi maturuan tayo, madala tayo sa kaharian ng Lord, yun pa yung mga ayaw na rin. Naintindihan niyo ba yun? Buhay ko kayo? Kasi may mga factors yun pride, nahulungan, dito pa sa kabila, dalawa kasi yun. Kasi pag bulong dito, dapat lalabas, isinalubong ng bulong dito na natili sa gitna. Ano ba? Emotions and loss of, yung unknowledgeable sa Word of God, hindi niya ma-discern kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ako meron akong godly jealous sa mga preachers na nagpakilala silang ganito, nagpakilala ng ganyan, alam natin ang buhay ang ganito. Pero ang mga tao, pinag-ano pa sila, pinaglalaban pa sila. Ang dami niyan sa Pilipinas. Lantaran ng niloloko, maraming mga kaso. Yung iba, mga kapatid, talagang naranasan pa nila, ang naraya, naranasan pa nila. Hindi ko maintindihan kung ano yung dahilan bakit gusto pa nila yun. Ang mga tao talaga gusto na niloloko siya.
Ang mga tao, marami mga kapatid, okay sana yung unbeliever ka. You're a believer of Christ. Para ba hindi mo na-deserve ang tama? Hindi mo na-deserve ang katotohanan? Wake up! Next. Panginoon, ano na nakataas ng hingin nila. At hindi ka takataka, ang mabigat, sapagkat sa Satanas man yung nagpapakunwarin ang din ng kaliwanagan. Kaya ito, hindi na tayo magtataka dito. Bakit marami nag-ibisi? Kasi kaya ni Satanas mag-anyong anghel ng kaliwanagan. To Satan himself, sabi ng Bible, could transform into the angel of light. Maraming tanong. Ano ibig sabihin nun? Kaya nang gumawa ng mga himala, kaya nang gumawa ng pagtipis ng mga bagay-bagay. Even the blessings of God. Ito ang actually pag-crucial talaga ngayon eh. Yung pagpapalang natatamasa ng tao, na kahit na wala siya sa presensya ng Diyos, sinasabi niya nasa presensya siya ng Lord. Bakit? Kasi nga meron siyang pagpapala. Church, pag ikay nasa mali at pinagpapala, matakot ka na. Pero pag ikay nasa mali at meron kang pagpapalo, magawa ka. Intindihan niyo? Pag ikay pinapalo na dahil sa mali, doon ka magpasalamat. Pero pag ikay nararamdaman, teka lang, sarap pa. Hindi na ako nagsisimba, ganda pa ng trabaho ko, hindi tinatanggal ng Lord ha. Hindi ako nag-inig ka po, talagang buhos yung blessing sa akin ha. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Kasi kaya gawin sa Satanas po yun. Ano sabi ng kakaway kay Lord mismo? Nakikita mo yung mga kaharian ng sanlibutan? Look at this kingdom. The kingdom of this world. Ano sabi ng kakaway? I will give this to you if you will bow down and worship me. Imagine, walang hihiling sa iyo demonyo. Kahit ibigay niya pa ang lahat-lahat, basta papailalim ka niya. And no wonder, mga kapatid, yan ang akit ka ng kaaway ngayon. Akin ka, mapailalim kita. Dito ka sa ilalim ko. Kahit na anong gagawin, hindi sa'yo, ay ang hindi mo. Hanggang sa sukdulan, mga kapatid, na tayo ay maniniwala na nasa tama tayo. At yan, pinakamabigat na deception. Ang symmetric distance, mga kapatid. Huwag na tayo pumunta sa iba. Kasi maraming ganyan, mga kapatid. Sa school lang namin, ang dami. Basta ako na lang para tayo, basta ako na nila sa Diyos. Sapat na yun. Sa atin, hindi yun. Sa atin, mabigat, dapat naging discern mo na hindi lahat ng pagpapalat, mga kapatid, na meron ka ay galing sa Diyos. Maraming pinahintulot ka ng Diyos para testinin ka. Pero pag yung galing sa kaaway, gusto nyo kapagsakin ka. Ingat kayo ha. Amen. At hindi naman lahat ng mga nasa kadumpahan o karumpahan at hindi nakakatanggap ng mga pagpapala na kagaya ng inakasahan natin ay wala sa Diyos. Hindi totoo yun. Si John Smith at John Wesley, hindi sila mayaman, mga kapatid. Nung siya'y nabubuhay, he preached 40,000 preaching. Sabi niya, pag ako'y gumigising o bumabangon, nagising ng alas 5, late na ako doon. Dahil yung panahon nila, mga kapatid, alas 4 pa lang, naglalakbay na siya. Ang dala niya, kabayo. Dala niya, kabayo. Pag alas 5, late na siya, tanghali na siya noon. Paano ba kaya yung alas 10, alas 9, gumigising? Kaya, hindi ko makakapagmalaki. Bakit? Etong tao ito, si John Wesley, marami na siya naiikot na bayan-bayan. Kabayo lang gamit niya. Tayo, mga kapatid, may social media. Hindi tayo makapag-share. Huwag kayong maniwala na lahat ng pinagpapala nasa tama, lalo pa paglalayas siya sa Diyos o nalayas siya sa simbahan. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Paulit ko ito kung sinasabi ko ito sa inyo. Alas na tayo, alas na ba tayo? May ba ganito? Parang ganito. Wala na. Parang sorry. Ikaw na paliwanag na. Nasahin ko namin. Relax. Isa rin mo kasi. Hindi mo yan sa jarte. Hindi tayo tatapos sa Pilipinas yan. Bilis na. Lakas na, lakas na. Basta niya. Hindi. Hindi mo na yung bagay.
estudyante, no? Paulitin mo nga. Nakatawagin natin. Kailangan na yun. Tawagin, masabi mo malakas. Nag-aaral ko kayo. Hindi ko na nakalagay na ang isa niya mga ministro naman ay magkakapari na waring ministro ng katuwiran na ang kanilang wakas ay masasanayon sa kanilang mga gawa. Nandiyan niyo, class? Hindi malaking bagay na kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran. Hindi malayo yun. Pwede kahit ang mga nagsasalita. Pwede kahit ang mga nangangaral. Baka nagpapakunwari lang yung mga yun. Na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. See, you will see well, the basic thing for a minister to see if it is true or false, makikita tayo sa kanilang mga ginagawa. Sa bunga ano yung kanilang sinasabi o hindi malayo o parehas sa kanilang mga ginagawa. Yun eh. Bakit? St. Paul has all the guts to say, sabi niya, rob no one. St. Paul has all the guts to say, ano sabi ni St. Paul? I don't deceive anyone, sabi niya. Ano pa yung guts ni St. Paul? Hindi ako naging pabigat sa inyo. Wala akong ninakaw sa inyo o ninakawan sa inyo. Kaya dito si St. Paul, lahat ng kanyang sinasabi, nagmamanifest yun sa kanyang ginagawa. Ngayon ang tanong sa atin, bilang mga mananampalataya, sa ating bang mga naririnig at sinasabi, ito ba'y nakikita sa ating mga gawa? Let's pray. Prayerful ka ba? May nangaral. Text tayo. Nagtatext ka ba? Nakikita yan sa mga gawa. May sumigaw ba mo, mga kapatid? Nakatext ka. Ay, ano nangyari? Hindi na iwan. Basta. Wala mang ego na. Sabihin mo yun. Basta. Tawag mo si Lord. Nasa na? Nga. Hindi ko nga binibilang dito ba? Binibilang dito ano ang ating ginagawa. Amen? Tandaan niyo po yung topic natin na Sunday. Sa puno, hindi tinitingnan ang dahon at ang tayo, tinitingnan ang bunga. Tinitingnan mo yung pagbabago tayo, tinitingnan ang mga gawa natin po, naiaayos po natin. Akal, mahirap ito mga kapatid. Kaya sa inyo, sa atin natin natin ministry, sa atin natin nagpapagamit, hindi lang po ito talaga sikret usapan o usapin. Alam mo din po, wow! Hindi siya sabi, wow! Baka mawawali ka. Wow! Pakagawalan mo na tinawag ka ministro ng Panginoon. Pakagawalan mo yung ID mo. Pakagawalan natin mga kapatid yung ating pagkakayahan. Pakagawalan natin na talagang karapat dapat tayo sa ministry. Kaya alam niyo kung bakit nagtatakagin na nag-iipit doon natin. Hindi tayo maipit sa ministry. Dahil doon sa kanila, ang dali lang. Pag simbang 2 linggo, na tumayo. Bakit dito? Tagal. Yun na nga, tagal na nga eh. Malayas ka eh. Paano pa kaya mag-release? Church, inuugat po tayo ng Panginoon. Yun po yung gusto ng Lord. Para at least, alam mo naman mangyari. Mabali man yung puno sa taas, ay yung tangkay o sana sa taas, at least hindi nawawalan yung ugat mga kapatid. Kaya kayo pinag-uugat. Kung nalaman niya, magdating ng araw, tinawag kayo ng Panginoon. Purihin ng Lord, mga kapatid. I hope you get the message. So, pray mo tayo. Lord, pray mo namin sa gawin ko, Panginoon, maraming salamat sa mga bagay na tinuloy po sa amin. Salamat po dahil nalinis namin na sumasalamin ang buhay noon, Lord, at sa ngayon. And Lord, salamat po sa pagtutuwid sa amin sa pamamagitan ng mga mahihirap na challenges, Lord.
nagagawa na command niyo po. And ingatan niyo po kami sa pag-uwi, Lord. Pinupuli po namin sa po in His name. Amen.